Gusto mo titirisin kita rito? Kung kayo, inaayos kayo! Ito, inaayos na nga kayo. Hindi, isa na nga nakadisgrasya pa rin. Huwag kang nakainom ka, lasing ka. Paliwanag na nakabangga sa bisikleta na si Concordio Terobias kung bakit di niya hinintuan ang kanya nabundol. Wala akong intensyon na takbuhan siya. Ang nangyari, hinabol ko yung tricycle driver para makakita saan nangyari. Kahit lasing to, siya ang nakadisgrasya, tinakbuhan niya pa. Kasama, may kasalanan siya. Trisha Zafra, Naka-Alerto, 24. 53 araw bago mag-eleksyon, nakuna ng GMA News ang presidential candidate na si Brother Eddie Villanueva at kanyang mga kapartido na naglalagay ng pera sa suot ng mga katutubong tausug na nagsayaw sa Zamboanga City. Paliwanag ni Villanueva, bahagi lang daw ito ng tradisyon. Mula sa Zamboanga nakatutok, si Lia Manyala. Halos mapuno ng tao ang Plaza Pershing ng Zamboanga City kung saan nag-political rally si Brother Eddie Villanueva kahapon. Tuwang-tuwa ang kampo ni Villanueva at para mas lalo nilang madama na welcome sila sa Zamboanga, nagsayaw pa ng pakiring ang ilang tausog dito. Habang nagsasayaw ang mga tausug, isa-isa nang nagtayuan ng mga kandidato ng Bangon Pilipinas at nagsuksok ng mga pera sa suot na malong ng mga sumasayaw. Maging si Brother Eddie, naglagay rin ng pera. Kanina, nilinaw ni Brother Eddie ang insidenteng nakuna ng GMA News. Kaugalian ng mga Muslim, yung sumasayaw na ganyan, ay nagbibigay dun sa sumasayaw. Tradition. Sa gitna ng pagtatanong, tinawag pa ni Brother Eddie ang kandidatong Muslim na si Count Habib Adz Nicabulin para magpaliwanag. Siguro na makapag-explain yun si Senatoriable Nicabulin. Sir, yung may nakuna na nagbibigay ng pera rin sa sumasayaw. Yung kagabi, sir? Yung kagabi. Oh, that's a traditional way, but that's a traditional dance of the tausug and bangingi. So usually when that kind of kind of dancing, we always offer something. That's part of our tradition. Thank you, sir. Thank you. Muslim tradition yan. Walang corruption yun. Ang COMELEC naman pag-aaralan at kukunin daw ang mga detalye ng naturang pangyayari. Pwede naman daw maghain sa kanila ng reklamo. Was the act of giving intended to entice that person to vote for him? We have to get to the bottom of it and get more details about the particular instance. Mula sa Zamboanga, Lia Manyalak, Nakatutok, 24 oras. Samantala, nangampanya si Senador Nonoy Aquino sa lalawigan ng Ilocos Norte, kilalang baluarte ng pamilya Marcos. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Chris na umamin na kinabahan siya sa pagpunta nila roon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa probinsyang pinanggalingan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, itinuturing na pambihira ang mga yellow ribbon na ito na nagkalat ngayon sa mismong Kapitolyo ng Lawag City. Pero nagkalat din ang mga paalalang baluarte ito ng mga Marcos. 3 miyembro ng pamilya Marcos ang tumatakbo. Sina dating First Lady Imelda Marcos bilang kongresista ng 2nd District, si Amy bilang gobernador at si Bongbong bilang senador. Pero sa pagdating ng mga Aquino, tila lalo namang lumala ang lamat sa pagitan ng mga Marcos at kanilang kamag-anak na si Governor Michael Quezon. Dinalaw ni Aquino sa Kapitolyo si Quezon, ang kalaban ni Amy sa eleksyon. Magpinsan sina Amy at Quezon. Miyembro ng Lakas Kampi CMD si Quezon, pero guest candidate siya ng Liberal Party sa Ilocos. Ayon kay Quezon, naniniwala siyang kaya 3 miyembro ng pamilya Marcos ang tumatakbo ay dahil sa posibilidad ng isa na namang Aquino administration. Indikasyong ang sugat na nilikha ng pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino na isinisi kay dating Pangulong Marcos hindi pa naghihilom. Now, certain reasons were given as to why. One of them had to do with Noynoy. I'm fighting my pinsan, and I'm not happy about that. And it was due to the fact that there was a certain amount of miscommunication and intriga and Sinabi ni Aquino na kung papalarin siya, itutuloy niya ang paghahanap sa umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos dahil nasa korte na ito. Pero kaugnay sa assassination ng kanyang ama, ang payo po sa atin ng mga abogado, tumakbo na po yung 20 years na prescription period. Gusto mo man lang buhayin, palagay ko po, if at all, yung nakatakbo sa Amerika na never na-acquire ng jurisdiction na ating courts, yun na lang po yata ang pwedeng mahablat. Na hindi ko tinuturing na si Amy, si Irene, si Bongbong ang may kasalanan.
Si Chris Aquino aminadong kinabahan sa pagpunta niya sa Ilocos Norte. Inamin ko si Sandra kanina na on the way here, nakadalawang rosaryo ko dahil sinabi ko, Mom, please give us strength na sana wala akong masabi na ikagalit ng mga Ilocano kay Noy at sa akin. At pareho kami ni Noy na first time namin na umapak dito sa Ilocos Norte. Siyempre, hindi ako nakatulog kagabi dahil kinakabahan talaga ako. Nasa baluarte man ng pamilya Marcos, umaasa pa rin daw si Aquino sa boto ng mga Ilocano. Ito ay kahit pa noong 2007 elections, pang-11 lang siya sa ranking ng mga senador na ibinoto ng mga taga rito. Mula dito sa Lawag City, ako si Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Si Senador Richard Gordon naman ang sunod na kinilati sa programang kandidato ng GMA News and Public Affairs. Mistula po yung job interview sa mga aplikante bilang Pangulo. Lakas loob na sinabi ni Gordon na hindi siya tutol sa charter change at sa political dynasty. Nakatutok si Arnold Clavio. Para lumabas. Hindi kayo hinahan ng isang tao yun. Yun ay talagang pagkatotoo. Hindi raw ikinahihiya ni Senador Richard Gordon ang kanyang pag-iyak sa harap ng publiko. Tulad na lang ng mapalaya ang isa sa mga binihag na